Mga boss, kumusta po kayong lahat? And again, welcome po sa Cars Journal. Ngayon mga bossing, basic troubleshooting muna tayo. So ito, napaka-importante ng mga basic troubleshooting, especially mga boss, sa mga gamit natin sa bahay. So katulad nito mga bossing, meron ako ditong mini vacuum. So ito, ginagamit ko ito sa sasakyan at ito nga ay 12 volts ang kanyang power input. So ito 12 volts. So ito yung kanyang adapter. So meron yung fuse. So ayan. And this spring. So tinanggal ko muna siya. So pero hindi ito ang problema niya mga bossing. So sa ganitong mga equipment, so ganitong mga appliance, ang pinaka basic na nagiging trouble halimbawa nito na sa electrical. So, kung mayroong fuse, mga boss, yung ating gamit, first, check po natin yung fuse kung hindi siya busted. So, ito kasi ginagamit ko, nagbabacuum ako na sasakyan at bigla siyang patay sindi yung andar. So, doon pa lang, sa symptoms, patay sindi yung andar niya, hindi siya totally naging dead yung supply. So, possible talaga doon na hindi fuse yung kanyang trouble. So, kung sakali naman na bigla siyang namatay, na hindi na siya gumana ulit, may tendency na fuse muna ang problema. Pero ito dahil patay sindi, hindi siya fuse mga boss. Ayan, buo yung kanyang fuse. Ang next natin titingnan ay yung kanyang wires, yan. Sa wires mga boss, lalo pag bago pa yung ating equipment, so hindi agad-agad nagkakaroon ng trouble sa buong wires niyan. So titingnan natin kung may ngat-ngat ng daga o may putol. Usually putol lang. Pero ang pinaka titingnan nyo talaga diyan, yung mga dugtungan sa puno, katulad nito. Halimbawa, sa sakit. Sa sakit nito. Hindi naman siya laging nagagalaw, yung nabibend na ganon dahil malayo siya. Ang madalas na nabibend mga boss, yung sa puno ng vacuum na ito. So katulad nito, kahit hindi natin gamitan ng tester, so pwede natin siyang ma-diagnose kung may problema. Kasi nga ito yung nagagalaw na part, ito yung madaling nabibend. So may tendency na dito ang sira. So katulad niyan mga bossing. Itong part nito, yan yung parang lubog. So yan yung naging cause ng sira nito na nagpapatay sindi yung vacuum. So ang kailangan natin gawin ay i-repair lang ito. So putulin and idugtong doon sa loob. Ang pinakamaganda ay baklasin natin ito. So ito lang, meron siyang screw. 1, 2, 3, 4. 5 na screw. Yan, at pwede na natin yan baklasin. So ito na mga bossing, nabuksan na natin yung ating vacuum. So ito, meron lang siyang maliit na motor. At merong fan. So yan yung nag-serve na vacuum natin. At ito nga, ang problema lang talaga dito mga boss, ito. So yung wire na yan, so mapapansin natin, so napuputol. Ang gagawin ko lang ay putulin ito at ipagdugtong dito. Ang pinakamaganda sanang gawin dyan ay putulin yung wire and then ihinang natin, pero medyo matagal pa yon. Pwede naman na putulin dito and then magputol lang tayo ulit dito and then dyan tayo gagawa ng splicing, pinakamabilis. So ito na mga boss yung resulta ng ating ginawang repair. Ang ginawa ko lang naman, pinutol ko yung part na may damage. So dito yung kanina. So pinutol ko na siya and then ginawa ko ng splicing. So ito, ginamitan ko siya ng shrinkable tube. Ayan, shrinkable tube. And then ang ginawa ko, itong wire natin dahil pag ganitong mamumurahin nga, ang prone talaga sa pagkasira. Siyempre halagang 200 plus lang naman itong vacuum nito. Talagang gano'n naman sa marketing nila, mura, at the same time may chance na madali siyang masira, pero hindi naman lahat ng mura ay madaling masira. So ito nga lang, kung marunong tayo mag-repair ay medyo tatagal sa atin yung service ng ating mga nabibiling gamit. So katulad ito, simple repair, at kapag marunong po tayo sa mga ganitong klase ay mapapakinabangan natin ng medyo matagal. Ang ginawa ko ito, splicing. Sa splicing nga pala mga boss, medyo i-offset natin ng konti. So para hindi siya prone sa short circuit, in case na mabalatan. So ang ginawa natin dito yung isa, and then yung isa dito, and then
ginamitan ng shrinkable tube. At ito naman, dinoble ko lang. Ayan, shrinkable tube din yan. Ayan, so ayun lang mga bossing. At muli po ay maraming salamat po sa inyong oras. God bless po mga boss.